reasonable pagdating doon sa flight na mga means. So ayan, operational items. So kapag pinapakompute sa atin yung isang dry operating weight ng aircraft, so basic weight o yung pinaka-weight ng ating helicopter plus yung operational items. So kapag sinabi naman natin zero fuel weight, so as the name suggests na zero fuel, so andyan yung dry operating weight natin plus yung payload. So paano ba natin malalaman na yung mga bagay na nakalagay dun sa aircraft ay payload? Ano ba yung word dyan? Pay. So kung sino yung nagbabayad, sila yung mga considered na payload. So kasi doon kanina sa operational items, ito yung mga nag-work or crew doon sa flight. So kapag naman doon sa payload, so kasama dito yung passenger, baggage, cargo, and mail. So sila yung reason kung bakit may flight. So either for passenger transportation, cargo, etc. So kapag mag-compute tayo ng zero fuel weight, so yung ating dry operating weight, so yung basic weight, operational items plus yung payload is considered zero fuel weight. So dito sa weight na to, wala pa din tayong fuel on board or nakalagay dun sa ating aircraft. So dito na papasok na mag-load na tayo ng fuel dun sa tinatawag nating ramp weight. So tawag din dito is taxi weight. So huwag kayong malilito dun sa term na taxi dahil na kinuha ko yung mga terms natin sa fixed weight. So yung helicopters naman natin, diba, hindi naman nila kailangan taxis. So nagkakaroon tayo ng mga GSE para i-move yung ating mga aircraft. So ayan, yung makikita lang natin dito, mapapansin naman natin whether included siya for rotary or para siya sa fixed weight. So ayan, madadagdag lang para makuha natin yung ramp weight is yung zero fuel weight, yung previous natin na weight plus yung tinatawag na block fuel. So yung block fuel natin, nagko-consist siya ng taxi fuel, trip fuel, and reserve fuel. So for rotary weights, wala tayong taxi fuel. Ang meron tayo is yung trip fuel and reserve fuel. So sa tingin niyo, bakit kailangan natin ng reserve fuel? Ayun, for emergency situations, karamihan lahat ng flight plan, meron tayong mga tinatawag na alternate aerodrome. So hindi lang isa yung pwedeng liparan or landingan ng aircraft natin in case of emergency. So alam naman natin hindi lahat, or kunyari, yung naging example ko last time, for example, gusto nyo pumunta sa Makati, tapos nandito kayo, meron kayong helicopter. So ayaw naman natin na kahit ganun na palapit yung pupuntahan, naka-full tank yung aircraft natin. So kasi mabigat siya, ang mangyayari, magsusunog lang din siya ng fuel. So kasi diba, kasama silang kino-compute yun, yung niloload na fuel dun sa ating aircraft. So kaya meron tayong reserve fuel. Kung kailangan man mag-go around, if ever merong misapproach yung pilot natin, kailangan niya ulit umikot bago mag-landing. So kailangan meron tayong reserve fuel. So ito yung pinaka-summary ng aircraft weights natin. Kung ano lang yung may green na area, ayan, ito lang yung nakatapat na meron. So kung titignan natin for rotary weight, ang pinakamabigat sa atin is yung take-off weight. Kapag naman dun sa fixed wing, ito yung ramp weight natin or yung taxi weight kasi meron tayong taxi fuel and yung sa APU operation natin. So ayun, tandaan lang natin, ito yung operational items, ito yung payload. Tapos yung consist ng block fuel natin is ito, eco fuel and taxi fuel. So far, may questions? Wala. So mapapansin natin yung landing weight, na-consume na natin yung trip fuel. So case-to-case basis, whether magagamit ba yung reserve fuel. So ito, kaya nyo na siyang basahin. Sinasabi lang dito na meron tayong magkaiba yung sinasabi natin basic empty weight kay license empty weight. So ang difference niya is kung kino-consider ba yung mga undrainable fuel. So kapag sinabi natin license empty weight, so nearly same daw siya for basic empty weight, pero hindi kasama or hindi computed yung full engine and transmission oil. Diba kasi kahit i-drain natin yung fuel, yung oil, or yung fluid sa aircraft, meron pa din natitira dun sa system. So meron pa din siyang significant weight. So kapag sinabi license empty weight, kasama
pa yung mga undrainable fluids. Pero naman, kapag sinabi natin basic empty weight, nakaload lahat yung operating fluids para dun sa like engine and transmission oil, and kung ano man yung mga fluids para dun sa system. So, kasama dito yung unusable fuel naman. So, wag lang tayong malito pag sinasabi yung basic empty weight and license empty weight. So, ito nilagay ko lang dito kung ano yung magiging effects for weight limitations, operating below, and operating above. So, ang pinaka-point lang, kapag below, may hirapan yung pilots pagdating sa controls. So, hindi magiging stable yung aircraft natin kapag operating below a minimum weight yung ating aircraft. Kapag operating above naman, ang nakakompromise natin is yung pinaka-structural integrity ng aircraft. So, ibig sabihin yung mga parts natin, mas nakaka-experience sila ng stresses, so mas maaga silang kailangan i-repair or i-maintain. So, gastos siya. So, dapat yung ating weight is within limits pa din, hindi tayo susobra or hindi tayo kukulang. So, ito pa, another thing na kailangan nyo i-memorize para dito sa subject natin, ito, fluid weights. So, for gasoline, fuel, oil, and water. So, mapapansin natin yung unit dito naka-pounds per gallon. So, kapag pounds per gallon, bibigyan ko kayo kung ilang gallon ang aircraft. Tapos, kayo mag-compute ng pounds na yun. Bago nyo siya i-consider sa computation natin. So, for example, dun sa turbine engine oil, so kung may ranges tayo, ako na mag-designate kung ano yung specific na weights ng engine oil na yan. So, ayan. Huwag lang kayo malilito if ever may magturo sa inyo ng weight and balance tapos magbigay ng weight. So, para sa subject natin, ito yung magiging guide nyo. So, ayun yung dun sa side ng weight para sa weight and balance. So, pupunta na tayo ngayon dun sa balance side. Pag naman dito, babalik tayo dun sa statics. Naalala niyo pa ba yung moment sa statics? Ano yung formula natin for moment? So, moment natin is force times distance. Yung distance na perpendicular pagdating dun sa reference axis natin. So, pagdating naman sa weight and balance, meron tayong moment. Ang force na i-consider natin is yung weight. And meron tayong may counter na R. Or siya din yung distance. So, isa-isayin natin. So, balance of weight depends on its distance from a day to. Ayan, center of gravity is the point at which its total weight may be considered to act as a concentrated force. So, dito lang, di ba dun sa statics natin, pwedeng maging positive ang rotation natin either clockwise or counterclockwise. Pero pagdating sa weight and balance, meron na tayong sinusunod na sign convention, whether positive or yung negative, yung magiging value ng ating moment. So dito, kapag clockwise ang rotation, ng moment natin is positive. Kapag counterclockwise naman, always negative. Kasi meron tayong susundan na axis. So kapag nasa right, ang ikot natin, so ito yung nandito yung positive and nandito yung negative. So kasi dun sa ating computation, pwedeng maging negative yung ating weight, and pwedeng maging negative yung arm natin. So, ayan, mapapansin natin na kahit dun sa balance point natin, magkaiba yung weights on the left and right side, pwede natin ma-achieve yung balance. So, paano natin masasabing achieve natin yung balance? Dito sa point na to. By using yung moment natin na force times distance. So, dapat daw, para makuha natin yung balance or yung equilibrium, ano yung value ng moment natin at equilibrium? Yung moment na value natin is 0. So, ibig sabihin, yung makukumpute natin moment dito sa right side, dapat same sila ng value sa other side. So, kung positive yung side ng ating moment dito, negative, kung same yung value nila, so, ang pinaka-summation natin ng moment 0, ibig sabihin, balance siya. So, far may question. So, ganun ulit, pagdating dito sa balance natin, meron tayo
balance natin. So kapag dito, papunta sa right, positive. Kapag papunta naman dun sa left, negative tayo. So kahit nakalagay dito, naka-absolute value, basta tandaan natin yung direction kung saan yung positive and negative. So dito sa figure na to, meron tayong example. So yung mga manufacturers yung nag-indicate whether saan yung reference datum nila. So kasi yung iba mas pinipili na nasa tip ng fuselage or nasa tip ng landing gear para lahat ng computations nila positive lahat. So kasi for example dito may portions tayo sa fuselage na nasa negative side. So for simplicity, so depende yan sa manufacturer kung saan yung in-indicate nila yung sa reference datum nila. So ayan, reference datum is the location where all horizontal measurements are taken. So pagdating kasi sa helicopter, meron tayong tinatawag na horizontal na weight and balance and lateral weight and balance. So same principle lang din naman. So kayo malilito ang point of view nito nasa loob yung pilot. Kung ano yung nasa right side yung pilot, yun yung positive. Kung ano yung nasa left side or nasa left hand yung pilot, yun ang negative. Pero kasi kapag nakatingin tayo dito, magkabaliktad siya. So ganun lang. Pero for the sake ng computation natin, magpo-focus lang tayo sa sa horizontal na weight and balance. So ayan, definition lang for the arm. So the arm is the distance from the RD to the center of the weight. So for example, itong 50 kilograms natin, ano yung distance niya from the RD or yung reference datum? So meron tayong 4 meters. Paano naman yung 100? Negative 2 meters. Ayan. So for example, ayan, inulit lang natin dito kung ano yung magiging sign ng moment natin. So pwede natin dito isolve. Pagdating, kung dito i-check lang natin whether kung nasa balance formation ba yung ating figure or wala. So kapag nag-weight and balance tayo, pwede nyo tandaan yung acronym na IWA. So yung item, weight, arm, and movement. So pwede tayo, kasi meron mga different approaches pagdating sa computation ng weight and balance. Pero ito lang yung gagamitin natin para mas simple kasi yung iba gumagamit pa ng equation. So para mas madali, mag-table form tayo. So yung ilalagay natin sa item, kung ilan yung figures natin or yung pwede natin i-account doon sa picture natin or doon sa problem. So for this case, meron tayong item A and item B. Ano yung weight ng ating item A? Meron tayong 100 pounds. So okay lang na hindi nyo ilagay yung units, basta doon sa table header, meron na tayong units. Meron tayong 200 pounds for B. So dito sa arm natin, meron tayong negative 50 inches para kay A and meron tayong positive 25 kay B. So ano yung moment? So kapag sa moment, ang kailangan lang natin, di ba? M is equals to weight times yung ating arm. So negative 50 times 100. Negative 5,000. So 200 times 25. So meron tayong 5,000. So kapag sinabation natin yung moment natin is 0. So ibig sabihin, balance yung ating figure. So far may questions tayo. So balance pa lang to, wala pa yung weight and balance. So dito na tayo papasok for the weight and balance itself. So may idea ba tayo kung ano yung formula ng weight and balance? So yung CG natin is equals to summation ng movement over summation ng weight. So ayun, same approach yung gagawin natin para dito sa sample problem natin. So A weighs 100 pounds and is 50 inches from the datum. B weighs 100 pounds and is 90 inches from the datum. And C weighs 200 pounds and is 150 inches from the datum. So ilulukit daw natin yung CG. So yung gagawin natin is yung E1. So item, weight, arm, and moment. So ilan yung items dun sa figure? Meron tayong tatlo na A, B, and C. So ano yung weights natin? So naka-pounds yan. So pwede na natin siya ilagay dito. And yung arm natin is inches.
tayong pump edge para kay moment. So, ang weight, meron tayong 100, 100, tsaka 200. So, sa arm, ang A natin is 50, 90, and 150. So, ano yung moments natin dyan? Wala akong konting lumikod. So, meron tayo dito 5,000. Ito ay 9,000. Dito, 30 ba? 30,000. So, para makuha natin yung CG, di ba, ang goal natin is to compute for CG. So, kailangan natin kunin yung summation ng moment over summation ng weight. So, ano yung summation ng weight natin dito? 100, 100, 200. Meron tayong 400 pounds. Dito, 5, 9, and 30. 44,000 pound each. So, yan. Ilalagay lang natin dito 44,000 pound inch over 400 pounds. So, makakancel yung pounds natin. Yung CG natin is, ano yan? 110 inch. So, ito na yung CG para dito sa figure. So, kapag sinabi naman dun sa question na kailangan na siyang i-plot, so, in between yung ating 90 and 150, so, dito around yung magiging CG natin from the day 2. So, ito yung 110 natin. So far, may questions? Wala? Wala. So, ayan yung pinaka-basic principle ng computing for the center of gravity. So, ito naman, meron tayong application pagdating sa helicopter. So, with the following data, find the total weight and moment of the helicopter and determine the CG of the loaded helicopter. So, kasi di ba meron tayong sinusunod na E1. So, kasi yung mga iba nating ma-encounter na problem, sobrang haba ng items. So, pwede natin silang i-itemize as numbers or letters. So, ano yung mga items na pwede natin dyan umalis? So, meron tayong helicopter na make and model, empty weight CG, pilot weight, passenger weight, fuel arm, and yung ating pilot and passenger arm. So, ano yung mga pwede natin i-consider na item dyan? So, si empty weight, yung ating item number 1. Sino yung second item natin? So, meron tayong pilot, meron tayong passenger, and fuel. Yun lang ba? So, yung the rest ay arm na. So, kung ilalagay natin siya sa table, so iiwan ulit. So, meron tayong 1, 2, 3, and 4. Ano yung weights niya? Meron tayong 110, 180, 160, 100. So, dapat lang hindi kulang pa pala. May hindi pa tayo nasama or nasama ka lang. So, yung pinaka-empty weight natin is 1,100 pounds. Meron tayong 180 para sa pilot, 160 para sa passenger, and 100 para dun sa ating fuel. So, ang arm, meron tayong, ayun na, yung CG natin is considered siyang arm din. So, kung ano yung units natin, same pa din. So, ang arm natin for the empty weight is meron tayong 21.5. Ang ating 180 na pilot weight, meron tayong 25 inches. So dito, kapag same yung location ng dalawang item, pwede nyo pagsamahin yung weights nila or pwedeng ganito. So for example, gusto nyo konti lang yung magiging tables nyo, pwede nyo pagsamahin yung weights ng pilot and passenger kung same yung location nila. So ganito naman dito, yung sa fuel arm natin, meron tayong 30 inches. Ayun na, kung same yung location, pwede nyo pagsamahin itong 180 and 160. Same lang din naman lalabas kapag nag-summation tayo ng moments. Ganun din naman sa weight. So ayan, ano yung magiging value ng moment natin for item number 1? So meron tayong 23650. Yung ating item number
3,5,150 pound each. So, dapat 6 lang din yung makukuha natin para din sa kabila kasi nag-combine lang naman tayo. So, ano ba yung mga hinahanap daw dun sa tanong? So, kailangan natin hanapin yung parehong total weight and total moment saka yung CG. So, ibig sabihin, yung mga answers natin is itong summation ng moment, summation ng weight, and yung makukumpute nating CG. So, summation ng moment over summation ng weight. So, meron tayong 3,5,150 pound each over 1,540 pounds. So, ano yung answer natin dyan? Meron tayong 2, 8, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 2 inches. So far may questions pagdating sa weight and balance. So, ayun na yung moment natin, i-multiply ng C, weight, and yung ating bar. So, next na sample problem, dito, mapapansin nyo, yung mga items natin, meron sila, or meron ways kung paano sila din-describe. So, for example, meron tayong remove, increasing weight, installed, saka installed. So, ibig sabihin, di ba kanina, sinabi ko na pwedeng maging negative yung value ng weight. Hindi dahil mag-iiba yung direction ng weight, pero pwede siyang nadagdagan, positive yun. Kapag remove naman, yung weight natin is negative. So, ibig sabihin, itong 2 na 18 pounds, dapat kapag nilagay natin siya sa table, negative yung weight. And yung makukuha din natin value for moment, negative din. So, kasi kapag nag-multiply tayo sa station na yan, magiging negative yung ating moment. So, ayan, mapapansin nyo, meron pa rin tayong given na empty weight CG. So, a helicopter with an empty weight of 2,100 pounds and empty weight CG of 32.5 was altered as follows. So, meron tayong 218-pound passenger seat located at plus 73. So, dito, yung mga stations na yan, kahit walang units, considered silang arm. So, sa computation nyo, yung makukuha yung CG, wala din siyang unit. May indicator lang whether positive siya or negative from the day 2. So, ayan, structural modifications were made at 77, increasing weight by 17 pounds. So, a seat and safety belt weighing 25 pounds were installed at 74.5. So, lastly, meron tayong radio equipment weighing 35 pounds was installed at 95 plus 95. So, kailangan natin ngayon hanapin yung new empty weight CG. So, for example lang, pwede kasi magbigay ng given na panggulo. So, kapag empty weight CG, hindi natin kinoconsider yung mga fuel. Kahit sabihin natin, naglagay ako dyan ng fuel, dapat alam natin whether to consider yung fuel weight na yun or hindi. Kasi mag-iiba yung sagot. Ibig sabihin, kung empty weight lang, ang i-consider lang natin yung dapat kasama dun sa empty weight. Ayun na. Kaya kailangan alam natin yung definitions for different aircraft weights. So, meron tayong item number 1 na empty weight. Tapos, may item number 2 na passenger seats, yung structural modification, yung seat and safety belt, and radio equipment. So, meron tayong 5 items. Okay lang din naman kung gusto nyo silang isulat ng buo. So, item weight, arm, and moment. So, meron tayong 1, 2, 3, 4, and 5. Ano yung weight ng ating item 1? So, meron tayo sa 2,100. So, ito yung empty weight natin. Ang CG natin is 32.5. So, yun yung magiging arm natin. For item number 2, meron tayong 218-pound passenger seats. So, ano yung ilalagay natin dito? So, dalawang 18 down, 36. Tama? Tapos, paano describe yung pound na yan?
ay 17 pounds. Tapos, ang station niya is, or yung arc niya is 77. So, meron tayong 17 and 77. So, meron tayong pounds dito. So, yung number 4, which is yung seat and safety belt, meron tayong 25 pounds and yung station niya 74.5. So, 25 and 74.5. And lastly, yung radio equipment, meron siyang 35 and 95. So, 35, 95. So, ano yung summation natin? So, ganun, kapag nag-summation tayo ng weight, kailangan i-consider yung negative. Kumamali pa. 35, ito. Thank you. Sige. Ano yung answer? So, meron tayong 2141 pounds. So, dito, yung item number 2 lang yung magiging negative natin. So, meron tayong answer na 68250. Meron tayong 2628. Negative 2628. Ayun ang makakalimutan. 1309. 18625 and 3325. So, ang summation ng moment natin dito is 721185. So, mapapansin nyo, ang units lang natin dito ay pounds. Kasi wala tayong naging unitless yung arm natin. So, kapag nag-compute tayo for CG, meron tayong 721185 pounds over 2141 pounds. So, ibig sabihin, dahil unitless yung arm natin, yung makakompute natin yung CG na 3368,449,23 ay wala ding unit. So, ano mangyayari? Pwede bang maging negative yung CG natin? Sa tingin niyo, pwede bang maging negative? So, paano natin siya mapaklat? Kunwari, ito yung reference natin dito. Alright. So, kunwari, lahat ng CG natin na positive, nandito yung location niya. So, kapag nakakuha tayo ng negative CG, ibig sabihin, forward siya ng day 2. So, kapag nakalagay dito, after day 2, positive. Kapag 4, negative yung location ng ating CG. Okay? Malinaw? So, ayun yung pagdating dun sa weight removed and weight. Ngayon naman, pupunta tayo sa weight shifting. So, kapag nag-shift ba tayo or naglilipad tayo ng weight, may nababago ba dun sa overall weight ng aircraft? Pag naglilipat lang? Wala. Pero dun sa moment, kasi nagbabago yung location. So, ibig sabihin, kahit nilipat natin yung same na weight sa ibang location, magbabago na din yung CG natin. So, when weight is shifted from one location to another, the total weight of the aircraft is unchanged. So, ayan, when the weight is moved forward naman, magkakaroon tayo ng decrease in total moments and weight moved this aft, so meron tayong increase ng moment. So, ayun nga, ang pino-point out lang natin, whether naglilipad tayo ng weights dun sa aircraft, magkakaroon tayo ng changes dun sa CG. So, dito meron kasing approach na merong formula, pero dahil ayoko na kayong mag-memorize ng mga formula, pwede siyang idaan din ng table. So, pwede naman yung approach natin, yung sa table na item, weight, arm, and moment. So, meron tayo dyan example na you have calculated the total weight to be 4,000 pounds with the CG located 100 inches up of day 2. So, what is the new CG position? If you shift down yung 50 pounds of baggage from the rear area, papunta sa forward baggage at station 15. So, yung initial niya is station 100 and yung final na position niya is 50. So, ayun na, dito mapapansin nyo, wala tayong units or wala tayong signs pagdating dun sa station or location ng CG. Pwede siyang i-describe as forward and up.
CG daw located aft of datum, positive or negative? So kapag forward naman ng datum, negative. So ayan, ano yung mga items na pwede natin dyan i-consider? So yung total weight, saka yung ating baggage. So dito, very tricky siya na i-itemize natin siya as number. So mas okay na i-label na lang natin siya. So for example, itong W sub D, ito yung total weight natin. So meron tayong 4,000 pounds. Tapos, ang CG natin ay 100. So, inches to. So, kailangan natin makuha din yung new CG after natin maglipat ng baggage. So, dahil meron nga tayong ililipat na baggage, so pwede natin siyang i-indicate as baggage na initial. So, with reference tayo sa location ng pag-label and yung final. So, meron tayong weight and R. So, paano kaya natin siya ilalagay? Kung isi-shifting naman siya, baga hindi siya totally remove, ililipat lang natin. So, dahil yung initial, kapag naglilipat kayo, unang-una, di ba, tatanggalin nyo. So, ibig sabihin, yung 50 pounds dito sa initial is negative. Kasi tatanggalin nyo siya dun sa position niya na 200, station 200. So, ito yung pinaka-original position niya. So, tinanggal nyo na, pero ibabalik nyo ulit yung 50, pero sa station 50 na. Para mapuprove pa din natin na walang magiging changes dun sa overall weight niya. Pero meron tayong makukuhang changes dun sa moment. So, meron tayo dito, tama ba, 40? Tapos meron tayong negative 10,000. Dito ay merong 400. tama ba? 400. No, naman ba yun? 400. Tapos negative 10,000. Tapos meron tayo dito 2,500. So, what is the summation? So, meron tayong 392,500. So, ilan ba kasi 0? 1, 2, 3, 4, 5. Oo nga nito. Ayan. So, meron tayong pound, inch. And dito meron tayong pounds. So, ayan. Para makuha natin yung new CG, ito na yung gagamitin natin moments at weights. So, summation tayo ng moment over summation ng weight. Meron tayong 392,500 over 4,000. So, yung CG natin, meron tayo 93.13 inches. So, kung mapapansin natin, kung i-relate natin yung original position ng CG na initially nasa 100 inches from the datum, lumipat siya ng 93. So, nag-move forward yung CG natin. So, sabihin natin, ito yung 100. Yung new CG niya is, sabihin natin, itong 93. So, ayun yung nagiging effect kapag nag-shift tayo ng weight sa aircraft. So, dapat ganun pa din yung mga nakakumpute nating CG within limits pa din ng maximum and minimum CG limits ng aircraft natin. So, ito yung last example natin. Kanina yung hinanap natin is yung CG. Yung example naman natin ngayon, so ito, you have calculated the total weight to be 4,000 pounds with CG located at 100 inches aft of datum. So, you wish to move CG to 98 inches aft of datum by shifting some baggage from the rear area. So, same problem nung kanina, pero ang hinahanap natin is, ayan, how much should you shift to the nearest pound? So, ang hinahanap natin dyan is yung weight instead na yung CG. So, ang mangyayari, ganun pa din. So, item weight, arm and moment. So, meron tayo total weight ulit na 4,000 pounds. And yung kanyang CG is 100 ulit. So, dito, meron ka ulit na shift na baggage. Tulad dun
200, then nilipat natin siya at station 50. So, missing kasi yung value natin for W. So, hanapin natin siya. So, meron tayong initial position ng baggage and yung final position ng baggage. So, yung una, so from station 200, tapos meron tayo papuntang station 50. So, ito yung W na hinahanap natin. Kung ano yung weight ng baggage na inilipat natin. So, ganun pa din, same principle. Kung ano yung isi-shift natin or yung initial position, negative yung value ng weight. So, positive naman pag nilipat. So, ito. Pagka nagkaroon ulit tayo ng summation ng weight, 4,000 pa din. Kasi makakancel yung W's natin. So, kapag multiply natin dito, ito ay, naging 4 million na to. Ito ay 400,000. Ito, 200 times negative W. Negative 200W, ito ay 50W. So, kapag nag-summation tayo ng moment, ano yung magiging value niya? 400 minus 150W. So, tandaan natin, ang hahanapin natin dyan is CW. So, dahil nga meron tayong, tandaan nyo, meron tayong final naman na CG. So, ang formula natin, di ba, CG is summation ng moment over summation ng weight. So, yung kukunin natin CG is yung magagaling dito kay, so, 98 inches tayo over yung equation natin dito. So, dahil malalaki na kayo, hindi nyo na ito mamanuhin.